Hello, Kapip. So, market update tayo ngayon, no? July 9, 2025, Wednesday. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede natin position na pwedeng gawin for today or by this week. Okay? So, meron tayo ditong apat na currency pair na ima-market update lang natin. Okay? So, first, punta muna tayo ngayon sa news today if meron tayong abangan ng news. So, Wednesday, July 9, wala naman tayong news for US. Okay, so tapos na lahat. Check natin yung iba. Ayan. So, mamaya, madaling araw, 2 a.m., meron tayo sa US. Okay, pero FOMC. So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng volume. So, mamaya pa naman siya. So, today, ano muna natin to? Check muna natin yung mga pair na to. So, start tayo sa minor pair. AUD CAD. Okay, so, for AUD CAD, makikita natin na dahil sa volume na to, sa 1 day, buyers are in control. Okay, so meron tayong volume dito na ito yung iti-trade natin for this week. Okay? And kung makikita natin sa 1 day time frame natin, nagkakaroon pa tayo ng sideways ngayon for 1 day. Okay? So, ito yung question ngayon, kung ito bang sideways na to, potential for pullback ito sa volume na pinakita niya for 1 day. Okay? So, ngayon, baba naman tayo ng 4-hour time frame. So, makikita natin sa 4-hour time frame, nagkaroon tayo dito. Ito yung naging volume niya. 4-hour time frame. Tapos, nagkaroon tayo dito ng drop of volume. Okay? And then, pumasok yung pullback. So, ngayon, nagpo-pullback siya sa 4-hour time frame. So, yung mga level na na-respect niya ito. So, ito yung support zone natin. Okay? So, focus tayo dito kung ano yung pwedeng position na gagawin niya. Okay? So, ayan. So, ngayon, ano ba yung pinapakita ni AUD CAD? Potential, magre-reverse na siya. And potential, i-continue nyo na yung another impulse. Okay? So, nagpapakita na siya ng volume. Nagsasabi na buyers are in control. So, pwede tayo dito mag-check sa mas lower time frame kung ano yung potential setup natin. So, for AUD CAD, long position, and then makikita natin sa 1-hour time frame, meron na tayong reversal. Okay? So, meron tayong downtrend pa dito. Okay? So, kailangan kasi natin mag-align pati yung lower time frame natin kung saan tayo potential na magta-timing. Okay? So, dito, nagkaroon tayo ng downtrend direction. Pero kung makikita naman natin, yung last volume na to, nagkaroon ng invalidation. Okay? Karoon tayo ng break of structure. So, ito, another volume. So, itong level na to, yung mga zone na pwede natin abangan. Ngayon, paulit-ulit niyang nare-respect. Okay? So, ito, yan. So, ito yung support zone natin for AUD CAD sa 1-hour time frame. Na potential kung iti-test niya ulit ito, check natin kung magkakaroon tayo ng setup dito. Okay? So, next ng support zone natin, syempre yung naging neckline niya. Kasi wala pa naman tayong retest dito sa neckline na nagkaroon ng volume. Okay, itong volume na to. So, if dito sa part na to, kung magkakaroon pa rin, wala pang masyado kasi ito yung volume niya. So, potential na yung pwede natin abangan dito for long, ito or ito. Okay? So, ngayon, nasa consolidation pa rin yung pinapakita niya sa 1-hour time frame. Okay? So, ano ba yung target level natin dito? Ito lang. Yung target zone natin. Okay? So, so magandang position kung magkakaroon siya ng setup na dito or dito. Continue up. Okay? So, yan yung pwede nating abangan for
position ng AUD CAD. So, overall, for today, long position tayo kay AUD CAD. Today or for this week, kasi hindi naman ganun ka sobrang unlike sa gold na volatile. Okay? So, abang-abang tayo sa mga zone na to kung saan siya magbibigay ng good position. Okay? So, next natin is major pair. So, GBP, USD. So, lipat ko muna to for GBP, USD. Yan. So, first, punta muna tayo sa one-day time frame. So, makikita natin for one-day time frame, no? Nagkakaroon na tayo ng very clear, nasa uptrend direction tayo. Okay? So, may uptrend direction tayo and dito tayo mag-focus sa last volume na pinakita niya kasi yun yung iti-trade natin for today kung ano yung ibibigay niya today. Okay? So, we'll see sa mas lower time frame. So, sa mas lower time frame, makikita natin sa 4-hour time frame, meron tayong volume dito. Okay? So, ito yung good na pwede nating sabayan lang. So, ngayon, nasan ba siya ngayon? Si GBP CAD, GBP USD, sorry, nasa pullback. So, meron tayong pinapakita pullback dito. So, si GBP USD nasa pullback. So, pwede natin i-measure to kung good. Ayun. So, nasa 0.5 siya ngayon. So, yung mga level na pwede natin check. Ito. Tapos, ito. Pwede natin i-ano yan sa mga zone. So, for 4-hour time frame, ito yung pwede natin. Kasi wala pang, actually, ito nga parang more on, mukhang nag-touch na talaga siya dito sa neckline na to. Nagkaroon ng breakout, diba? So, dito pumasok yung volume. So, makikita natin, potential, magkakaroon na tayo ng end of pullback. Okay? So, dahil na nasa under pullback na tayo, hanap tayo sa mas lower time frame ng reversal. Okay? So, mas bababaan natin yung time frame, 1-hour time frame. Ayan. So, ngayon, ang bias natin ngayon kay GBP-USD, long position, and then, pwede natin, kasi meron pa tayong sideways dito for 1 hour. Makikita natin. Yan pa yung nilalaro niya. Okay? So, mamaya, madaling araw, 2 a.m., meron tayong news for US. So, expect natin na may move na mangyayari for USD pair. Okay? So, ngayon, pwede natin abangan ditong level kung i-retest niya pa ulit itong 0.6 na feed kasi ito yung good na nagkaroon tayo ng volume dito to break. Okay? So, good din siya kasi yung yung retrace na yung ginawa niya, very obvious na pullback kasi walang masyadong volume. Nagkakaroon tayo ng drop of volume na ngayon dito sa 4-hour. Okay? So, ang aabangan natin dito is yung reversal ng GBP-USD. Okay? So, ngayon, hanap tayo ng mga zone sa 1 hour. Ito yung first na dapat ma-clear natin yung trend na i-reverse niya na talaga. So, ito yung resistance level natin. And ito yung support level. Tayo lumayo dito. So, mas okay. Wait lang, check na natin sa mas lower time frame. Ayan. So, makikita natin behavior ng price action, no? Medyo nagkakaroon na ng volume yung buyers. Pero kung makikita natin, bumaba tayo ng 30 minutes pa, meron pang volume talaga dito na kailangan niya pang i-invalidate. Ito. Sellers volume. Okay? So, ang kailangan natin dito makita, kasi for reversal na mag-e-end na yung pullback, pwedeng ang gagawin niya, yan. That's na itong resistance, then wait natin yung pullback. Yan. So, ito yung maganda na pwede nating abangan na entry. Yan.
para makita natin na itong volume na to, yung seller's volume na to, invalid na siya. Then, nagkakaroon tayo ng reversal. Okay? So, wait for retest tayo dito para magkaroon tayo ng magandang position. Okay? So, ito lang yung for GBP-USD. So, for GBP-USD, long position pa rin kay GBP-USD. So, wait tayo sa mga level na pwede natin abangan. Ito or ito. I-retest niya ulit. So, maganda na ano muna to, magkaroon muna ng break ang baga invalidation yung last volume na pinakita niya ng sellers. Okay? So, next tayo for Euro-USD, major pair pa rin. So, for 1 hour time frame, makikita natin, no, nagkaroon tayo ng volume dito. Very obvious, buyer are in control. Ito yung volume niya na pinakita. And then, nasan tayo ngayon? Nasa pullback tayo ngayon. So, ang question ngayon, kailan siya mag-reverse. So, makikita natin behavior pa niya ngayon. Nagkakaroon tayo ng drop of volume na obvious na nag-pullback yung binibigay niya. Kaso nga lang, based dito sa 1-day time frame natin, wala pang naging potential for reversal kasi kahapon nag-end siya ng indecision candle. Okay? So, today, malalaman natin kung magbibigay siya. Maganda to kung hindi mga bukas. Okay? Position ng euro. Pero for euro, dahil nasa pullback pa siya, pero overall, trend direction bias dito is long position. Okay? So, dito, baba tayo ng time frame, 4-hour time frame, if magkakaroon pa tayo ng position. So, kung makikita natin sa 4-hour time frame, very obvious na nasa pullback tayo ngayon. Okay? So, dahil sa volume na to. Ito yung volume sa 4-hour time frame natin. So, yung level na pwede natin abangan dito is ito. Ito yung support zone natin. Okay? So, we'll see kasi meron tayong level na nire-respect niya ngayon. Na obvious siya sa mas lower time frame. Okay? Pero dahil nga sa wala pa namang naging reversal, so pwede pa rin talagang i-retest niya, i-test niya itong support zone natin. Okay? So, we'll see kung magbibigay dyan ang position for long bias. Okay? So, dito, ngayon, dahil nga nasa 4-hour time frame pa tayo, nag-aantay pa tayo ng reversal, so check natin sa 1-hour time frame kasi, syempre, mas lower time frame, mas makikita natin yung reversal ng mas lower time frame. Okay? So, dito sa 1-hour time frame, makikita natin last volume na pinakita niya. Ito. Then, nagkaroon tayo dito ng pullback. Okay? Then, volume ulit. So, ngayon, paulit-ulit na tinitest itong level na to. Kita natin. So, nagkaroon tayo ng retest dito. Tapos, nagkaroon tayo ng volume. Ngayon, tinest niya ulit. And, ito pa. Yan. So, 3 beses niya nang tinitest itong support zone natin. So, we'll see kung magkakaroon tayo ng reversal dito. Continue up. So, yung support zone natin, ito naman yung resistance level natin. Para maging clear kung mag-break niya ulit itong resistance natin. Okay? So, ngayon, ang kailangan natin makita dito is reversal na potential mag-e-end na yung pullback. So, ngayon kasi, meron pa tayong paulit-ulit ito. Meron pang nire-respect dito na nagpapakita pa rin na hindi pa ganun nagre-reverse pa talaga yung Euro-USD. Pero dahil meron tayong support level na paulit-ulit yung nire-respect, so we'll see kung i-break niya talaga tong level na to. Okay? Kasi dito tayo karoon ng volume. Sa retest, tapos ito naman yung paulit-ulit niya nire-respect na level. So ito yung kailangan natin maging clear na i-break niya ito. Okay? Para makita natin sa 1-hour time frame na nagkakaroon na ng reversal, potential mag-e-end na yung pullback. Kasi sa 4-hour time frame natin, karoon tayo ng major pullback. So, good siya para abangan natin sa mas lower time frame ng reversal. Okay?
So, actually, itong level na to, good na to kasi paulit-ulit yung nare-retest. Pero syempre, kailangan natin maging pihikan, kailangan natin maging, kumbaga, mas maging malinaw yung ibibigay ni market. Kaya, mas okay na wait tayo for reversal, tas retest. Okay? So, next natin, Euro USD pa rin, long position pa rin. So, wait tayo sa mga level na pwede niyang i-retest. So, if mabibreak naman itong, before pala tayo mag-end, if mabibreak naman itong support zone, so, pwedeng target niya na yung next zone natin, yung 4 hour. So, mas maganda to kung babalikan niya to, magkakaroon tayo ng retest dito sa support zone. Mas mamamanage natin yung risk. Okay? And syempre, mas mamamaximize natin yung yung profit. Okay? So, mas okay yung, mas maganda yung profit dito. And syempre, mas lower yung risk. So, next, last natin na pairs, XAU-USD. So, for XAU-USD, no, kagabi sa live session natin, actually, inaabangan ko siya sa 15 minutes kung i-respect niya itong volume na to. Ito, yan yung inabangan ko kung i-respect niya yung volume. Kasi nga, ang pinakita nga niya kagabi before mag-end yung session natin, yung live session natin, ganito lang yung volume niya. So, nag-create siya ng lower low, kaso nga lang, hindi ganun kasobrang volume. Kaso pumasok ito. Okay? So, habang yun yung pinaka-importante na kailangan natin mag-wait ng reversal talaga to clear na kung i-respect niya yung volume. Pero dahil nga wala siyang binigay, so, nag-continue, and ngayon, ang question ngayon, kasi sa check natin sa mas higher time frame, okay? So, ito kasi, sa 1 day time frame natin, makikita natin, no? Focus tayo dito sa galaw ni gold. Ayan. So, ito yung naging resistance level natin for 1 day. Overall naman sa higher time frame, ano talaga siya? Buyers are in control. Kaso nga lang, sa 1 day time frame, dahil nga nag-create pa siya ng ganito, okay, pwede niya pa ulit i-retest itong level na to. Retest or i-break. So, ito yung naging support level natin sa 1 day time frame. Ayan. So, makikita natin kahapon nag-end tayo ng aggressive bearish candle. So, today, ito yung question ngayon. So, magkakaroon ba tayo ng retest today? Pero dahil nga kahapon, aggressive bearish candle, so potential, magkakaroon muna tayo ng short-term downtrend. Okay? Sa lower time frame. Okay? So, we'll see kung magbibigay ulit siya ng position dito, i-respect niya ba to or i-reject. Okay? So, ayan. So, dito, balik tayo dito, baba tayo ng mas lower time frame. So, makikita natin sa mas lower time frame, gumamit tayo dito ng FIB. So, ito yung inabangan ko nung kahapon, kung i-respect niya yung 0.5, pero hindi siya nagbigay pa dito ng position. Ngayon, nasa 0.6 siya, nagkakaroon pa rin talaga ng volume yung sellers. So, potential na magkakaroon tayo ng invalidation ng volume na to. Okay? Kasi kung makikita natin sa 1 day time frame, if i-measure natin to, no? Dahil may volume nga dito, nung tinest niya itong support zone natin, ang nirespect niya is 0.6. Makikita natin. Karoon tayo ng pullback dito, na-respect niya yung 0.6. So, ito yung question ngayon, i-retest niya lang ba itong support zone or i-break? Yan yung question ngayon sa 1 day. So, ngayon naman sa 4 hour, dahil nga tinatambayan niya pa yung 0.6, so mataas yung chance kasi wala namang mabilis na volume or aggressive volume, di ba? So, mataas yung chance na pababa. Magkakaroon muna talaga tayo ng short-term downtrend dito kay gold. Okay? So, we'll see kung i-invalid niya. So, ang kailangan natin makita dito is
ito muna, ma-invalid yung muna. Okay? So, lower time frame pa natin, makikita natin sa lower time frame, no? Nag-create siya ngayon na, syempre, lower low and lower high. So, burahin natin ito. Yan. So, itong volume na to, mas nagbaba pa tayo ng, ng 15 minutes. So, sa mga nag-day trade. So, ito, yung volume na to, invalid na siya, natapatan na siya ng another volume. And kung makikita natin, dito pa lang, nag-create na. Ito yung volume natin. And ngayon, nasan siya ngayon? Under pullback sa volume na to. Okay? So, focus tayo dito sa volume na pinakita niya. Ito. So, nasa pullback tayo ngayon. Ito yung naging pullback. So, ito yung resistance level muna natin. Pullback siya nitong volume na to. Okay? So, kailangan niya ma-invalidate itong volume na to. Okay? So, when C, yung resistance level natin, next resistance level natin, and focus tayo sa volume na to kung mag-create ba ng another impulsive. Dahil nasa pullback tayo ng lower time frame. Okay? So, dito, short term, downtrend muna tayo. So, kung i-retest niya ulit itong level na to, mas maganda na abangan natin kung magkakaroon tayo ng respect dito. And position for short-term downtrend. So, kung iti-trade natin yung lower time frame, like yung 15 minutes. So, ang ginagawa ko dito, yan. So, kung i-retest nyo to, pwedeng yan lang yung target level natin. Makikita natin, no? 0.7 siya ng feed sa 4 hour. So, pwedeng i-test niya itong support zone natin ng 1 day. Okay? Dahil kahapon nga nag-end tayo ng aggressive bearish candle. So, for XAUUSD, dahil nga na nasa ano pa tayo, nag-create pa ng lower low, lower high, and then makikita naman natin sa 1 day, under pullback pa rin talaga. Okay? So, lalaruin, and syempre, i-respect natin yung trend niya, yung binibigay na trend. Okay, so short-term downtrend tayo dito for XAUUSD. Ayan. So, for XAUUSD, laruin lang muna natin short-term downtrend. Okay? So, ayan, thank you and trade safe today. Okay? So, magkakaroon tayo ng mga position dito sa mga pair na to. So, thank you and bye-bye.